Tipped up and in. Magandang araw mga ka-Express Info. Viral ngayon ang buzzer-beater game-winning tip-in ni LeBron James na kung saan nakuha ng Los Angeles Lakers ang panalo versus Pacers 120-119. LeBron James went into the final quarter with just 3 points, meaning his streak of 1,282 straight games in double figures was in serious jeopardy. Naturally though, he went into attack mode and had back-to-back buckets, a pair of free throws, and then a layup to start the fourth and quickly get into double figures to keep his streak alive. Ito ay isang patunay sa greatness ni LeBron James na kung saan at age 40 ay dinaig pa niya ang mga batang players. It's not easy to get rebounds kapag ang mga batang players ay mas matatangkad, mabibilis at mas athletic, pero pinakita ni LBJ na siya ang GOAT ng NBA bar none. Samantalang si Kai Sotto ay babawi versus New Zealand at Taiwan dahil sa dalawang talo ng gilas in the last FIBA window qualifiers. Kung makakabalik na si Kai ngayong August, ay malaki ang chance na taluning muli ng gilas ang Taiwan at ang New Zealand. Napakalaki kasi ng impact ni Kai sa gilas na para bang merong isang legit NBA center ang gilas kapag maglalaro si Kai. Parang merong Anthony Davis o Nikola Jokic ang gilas kapag maglalaro si Kai. Grabe kasi ang makukuhang advantage ng gilas kung nandyan si Kai. Instantly ay nagiging napakatangkad ng lineup at mabubuo na ang greatest triple towers ng gilas na sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edo. Ang tatlong ito ay napakahirap tibagin ng mga kalaban. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Viral ngayon sa buong basketball community ang game-winning tip-in ni LeBron James na nagbigay ng panalo sa Los Angeles Lakers kontra Indiana Pacers 120-119. Sa kabila ng edad niyang 40 years old, pinatunayan ni LeBron James kung bakit siya tinatawag na greatest of all time o GOAT ng NBA. Ang kanyang clutch play sa huling segundo ng laro ay nagpakita ng kanyang basketball IQ, lakas at determinasyon, mga katangiang nagpapanatili sa kanya bilang isa sa pinakadominanteng manlalaro sa kasaysayan ng liga. Sa simula ng fourth quarter, si LeBron James ay may 3 points pa lamang at nanganganib sa kanyang streak na 1,282 na sunod-sunod na laro na may double figures. Pero gaya ng isang tunay na alamat, hindi siya natinag. Nagpasabog siya ng sunod-sunod na puntos, isang layup, 2 free throws at ilang clutch plays na nagpanatili ng kanyang record. Hindi lang ito isang simpleng stats padding kundi isang patunay kung paano niya nadadala ang Lakers sa tagumpay kahit sa kanyang ika-4 na dekada sa NBA. Ang ginawa ni LeBron James ay isang pagpapakita ng husay at diskarte sa laro. Hindi madali ang makakuha ng rebound at makapag-execute ng game-winning tip-in laban sa mga mas bata, mas matangkad at mas athletic na mga kalaban. Pero sa kanyang talino at tiyaga, nagawa niyang pangunahan ang Lakers sa isang mahalagang panalo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing siya ang tunay na GOAT.
hindi lang dahil sa kanyang stats, kundi dahil sa kanyang impact sa laro, kahit sa kanyang edad na 40 years old. Samantala, sa larangan naman ng international basketball, excited na ang mga Pinoy fans sa pagbabalik ni Kai sa Gilas, Pilipinas para bumawi kontra New Zealand at Taiwan. Matapos ang dalawang sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas sa huling FIBA Window Qualifiers, malaking bagay ang pagbabalik ni Kai sa koponan ngayong darating na August. Ang kanyang presensya ay maaring maging game changer para sa ating national team, lalo na't isa siyang natural na sentro na may kasanayan at tangkad na bihirang makita sa isang Pinoy player. Si Kai ay may taas na 7'3" at dahil dito, nagiging malaking advantage ng Gilas ang kanyang paglalaro. Sa tuwing siya ay nasa loob ng court, parang nagkakaroon ng legit NBA caliber center ang Pilipinas. Ang kanyang playing style ay maihalin tulad sa mga higanting big men ng NBA tulad ni Anthony Davis at Nikola Jokic. Hindi lamang siya basta rim protector, may mahusay din siyang footwork, shooting touch at passing ability na nagbibigay ng versatility sa kanyang laro. Kapag naglalaro si Kai, lumalalim ang rotation ng Gilas at nagiging mas malakas ang depensa at opensa ng koponan. Ang kanyang presence sa ilalim ay nagbibigay ng kumpiyansa sa ibang players, lalo na sa mga guard na mas nagiging agresibo sa pag-atake dahil alam nilang may rim protector sa likod nila. Isa pang exciting prospect ay ang pagsasanib puwersa ni Kai Sotto kasama sina Junmar Fajardo at AJ Edu upang mabuo ang tinatawag na greatest triple towers ng Gilas. Ang kombinasyon ng tatlong ito ay maaaring maging malaking headache para sa mga kalaban. Si Junmar Fajardo ay isang dominanteng PBA big man na may husay sa low post at physicality sa ilalim ng ring. Si AJ Edu naman ay isang mobile big man na may athleticism at depensa. Kapag pinagsama mo sila, kay Kai, mahihirapan ang kahit sinong kalabang team na tapatan ang kanyang height, skills at defensive presence. At sa darating na August, kung makakabalik si Kai sa line-up ng Gilas, may malaking tsansa na talunin muli ng Pilipinas ang Taiwan at New Zealand. Ang pagkakaroon ng mas malakas na frontcourt ay makakatulong sa koponan upang makontrol ang rebounding at depensa na naging malaking problema sa nakaraang mga laro. Bukod pa rito, mas magiging fluid ang opensa ng Gilas dahil kay Kai na may kakayahang gumawa ng plays para sa kanyang teammates. Ang pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas ay hindi lang basta dagdag lakas para sa ating national team, kundi isa ring malinaw na pahayag na hindi pa tapos ang kanyang misyon sa international basketball. Sa kabila ng kanyang paglalaro sa iba't ibang liga sa ibang bansa, hindi niya kinalimutan ang kanyang ugat at patuloy niyang ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagsuot muli ng pambansang jersey.